The fourth Atenito civilian mission honored the fisherfolk, frontline workers, and crew members in the West Philippine Sea on Labor Day. And for details, we have our sailor na mojo, si Arles de los Santos. Arles, nasan ka exactly ngayon? At okay naman so far ang iyong sea legs? Lord at Denise, ngayon ay nasa 127 nautical miles tayo sa kanluran ng Mamburao, Mindoro sa pagpapatuloy pa rin ng paglalayag ng Atenito Coalition Civilian Mission patungo doon sa Pag-asa Island na bahagi ng West Philippine Sea. No? Sa huling update natin ay 307 nautical miles away pa tayo bago makarating doon sa Pag-asa Island kung saan nga magdadala ng mga donasyon, relief goods, kagaya na lamang ng mga grocery packages, school supplies at mga krudo para sa ating mga kapatid na mga mangingisda no, doon sa bahagi dahil ayon nga sa grupo ay kasama ang ating mga kapatid na mangingisda sa Pag-asa Island sa mga apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ayan ang nakikita ninyo sa screen, ayan yung payak na selebrasyon ng araw ng mga magagawa dito kung saan nga no, binigyang pugay ang ating mga seafarers o yung mga mangingisda, actually particular dito sa West Philippine Sea, maging yung ating mga frontliners at syempre yung mga tripulante nitong MV Kapitan Felix Oca na kasama natin naglalayag patungo doon sa Pag-asa Island. Inaasahan na dadao nga tayo doon bukas ng mga pasado 3:00 ng hapon matapos yung nasa mahigit kumulang 11 oras na pagka-delay ng ating paglalayag kahapon mula sa South Harbor sa Maynila. Ba't ka ba na-delay, Arles, kahapon? Lord, isa sa mga nakitang dahilan ay yung kakulangan nga ng clearance mula sa isa sa ating mga government agencies. No? Ang narinig natin ay parang wala yung OIC na kailangan pumirma doon para makapaglayag na tayo. No? At nakuha nga yun parang around 4 or 5 p.m.-ish na kahapon kung saan nakuha natin yun habang nagpapatuloy naman yung misa. No? Nakadaong tayo as in nakaalis mula sa South Harbor sa Maynila ng mga nasa 8:04 ng gabi na. No? So ngayon, nasa humigit kumulang 11 oras na tayo na nasa laot. Arles, for clarification lang, may explanation ba kung bakit wala daw dyan yung OIC o wala yung PIRMA or whatsoever? Because this has always been planned ahead of time naman, di ba? Wala pa tayong nakukuhang explanation, Denise, no? Pero sa ngayon masaya na yung grupo ng Atenito Coalition na natuloy nga itong kanilang civilian mission, no? Kasi habang naghihintay kahapon, Denise, no, ay nakita natin na magkakatulong na nilang i-repack yung mga grocery packages, yung mga school supplies, nagsagawa rin ng misa, nagsagawa rin ng safety briefing at diskusyon patungkol sa West Philippine Sea, no? Kung saan nandito yung isa sa mga retired Rear Admiral, no, na ipinaliwanag naman yung West Philippine Sea at ito nga ba yung mga taktika at posisyon ng China para igiit yung kanilang claims dito sa West Philippine Sea. At ngayon, actually medyo maalon lamang at malalaki yung mga alon, no? Pero dire-diretso naman yung ating paglalayag. No? Mataas ang tirik ng araw at medyo nakakahilo pero we're hoping na hindi naman magkaroon ng aberya dito sa ating paglalayag. Mukhang payapa pa yung Oo dagat nga, sa lagay na yan. Gagrabe pa yan, Arles, hindi pa yan yung malala. Pero, teka, sino-sino, may mga mambabatas ba na kasama dyan, ng mga representatives ng Akbayan? Kahapon, Lord, sa send-off ceremony na isinagawa yung programa, ay present doon yung tinatawag natin syempre na Makabayan Block ng Kongreso. Nandun si Representative Percy Sendanya ng Akbayan at si dating Congressman Erin Tanyada. Gayon din, dito naman mismo sa Atenito Coalition, kasama na natin yung unang legislator na sumama dito sa civilian mission na ito patungo sa Pag-asa Island, si Akbayan Party List Representative Dada Hiram Ismula, na kung saan nga nakatakda siya na makipag-pulong din doon sa mga residente at opisyal ng Pag-asa Island, lalo pa at nabanggit niya nga yung nabanggit natin kahapon na paparating na kasi yung budget season at mahalaga na maunawaan nga yung sitwasyon dito sa isla ng Pag-asa Island at kabukod pa dyan yung pinaka-inaabangan nga natin na patriotic jet ski flag ride na ito daw yung pangakong napako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Mindanaon at ginamit nga sa kanyang pangangampanya pero tila malabo na nga, di posible na magawa niya yan anytime dahil bukod sa wala na siya sa kapangyarihan ay wala na rin siya dito sa bansa at nililitis sa International Criminal Court. So ayon kay Representative Hiram Ismula, siya na mismo yung gagawa nito, isang Mindanaon, isang babae at mula sa indigenous peoples para to pa rin yung pangako nga na napako. Arles, balita ko may sumusunod raw sa inyong mga multo
Actually, Lord, kung makikita nga lang dito ng malinaw, no, dito sa bahagi na ito, nakikita pa rin natin na nakabuntot yung isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103. No? Meron na rin itong history ng pang-agresyon doon sa ating Philippine Coast Guard na gumagamit nga daw no, ng tinatawag na sonic blaster. Ito yung parang high level na decibel ng tunog no, na pwede ngang makapinsala ng pandinig. No? But nakita natin ito kanina eksaktong 7:20 a.m. at magpasa hanggang ngayon hindi ito nawawala sa ating tingin no kahit na nasa kalayuan pa rin ito, pero hindi ito so far nawala pa mula kaninang alas 7 ng umaga at tuloy-tuloy no. Wala pa naman na mas malapit na encounter tayo dito. Yung last measure ay nasa 3.2 nautical miles ito mula dito sa MV Kapitan Felix Ocano at nakita natin yan nasa 60 nautical miles mula sa Mindoro kanina and 90 nautical miles naman pagdating or mula doon sa Maynila. Nag-issue na ba ng challenge, Arles? Sorry. Yeah. No, I was gonna ask the same thing kung may attempt na rin ba to communicate, Arles, in 7 a.m.? Wala tayong nakuha na radio challenge mula dito sa Chinese vessel na ito no. At actually hindi na raw ito ikinagulat ng ating ito coalition dahil expected naman daw talaga na meron ngang mga Chinese vessels na sasalubong, pupuntot o makikita tayo rito. No? Pero medyo ikinagulat nila in a sense no kasi or ikinabahala nila yung bilis at lapit nito no na pagbuntot kasi pasok pa rin ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. And actually the last we checked, nabanggit ko kanina, 127 nautical miles pa tayo ng West Mamburao, Mindoro no. So talagang kabahagi pa ito doon no. Pero isang storya pa Lord at Denise na developing dito mismo sa sinasakyan nating barko ay hindi na rin makapagpalipad ng drone yung operators ng ating ito coalition para i-document nga sana yung ating paglalayag no dahil lumalabas daw na kailangan i-register sa Civil Aviation Administration of China yung kanilang mga drones no. Ang tanong nila bakit daw kailangan i-register doon kayong nasa bahagi pa tayo or pasok pa tayo sa EEZ ng Pilipinas. May pwede silang isabit doon sa drone. And pero Arles, in the past, we've documented this before, di ba? Hindi ba tayo gumagamit ng drones in the past and hinanapan din ba ng registration dati? Ayon kay AJ Ventura, Denise no na drone operator nga nitong atin coalition parang hindi naman nila na-encounter itong pangyayari na ito. It's the first time that they've experienced this no and they have updated the system a few days ago before the civilian mission was launched. So they're really perplexed no kung bakit nga ganito yung nangyari. What they will do is once we approach closer to the Pag-asa Island, they will try to fly yung isa pang drone daw na nandoon naman sa area and check kung makakalipad nga pa ito no, but at least on their position hindi nila i-register doon no kasi registered na nga ito sa ating local aviation system. Hinihingi pa natin yung paliwanag of course dito ng Civil Aviation Authority of the Philippines OCAA. Mabilis lang, Arles, dalawang magkapatong na tanong. Okay, kung nakausap mo si Mission Commander Paeng David, ano raw ang plano ninyo kapag sakaling nagkaroon, let's say, ng bombahan ng tubig, harangan? Pangalawa, kailan ang estimate na oras o araw ng dating ninyo sa Pag-asa Island? Inaasahan natin, Lord, na mga hapon bukas, Sabado, ay darating na nga tayo doon sa Pag-asa Island. At yan, after nga yung delay, no? Pero tuloy-tuloy naman na yung ating pagbiyahe at wala naman tayo nakikitang mga problema dito. No? Pero ayon kay Civilian Mission Commander Rafael David, no? Na hindi natin, hindi nais ng grupo na magpa-water cannon o i-trigger yung China sa kanilang civilian mission na isinasagawa nito no kapag nagkaroon daw ng closer encounter sa mga Chinese vessels na probably mas dadami at mas makikita nga daw once we approach closer to Pag-asa Island ay iiwas daw ang ating barko para masigurado yung kaligtasan ng nasa 127 na mga sakay nito no halo-halo na yan ng media, ng mga organizers, mga conveners, mga volunteers na naririto nga no and syempre yung kanilang prioridad pa din ay makapagbigay nga ng tulong sa ating mga kapatid sa Pag-asa Island. Nakita natin na may mga donasyon, parang last minute nga raw nila nakuha no, or nabuo yung mga donation na ito. No, just few days before the civilian mission, nakapag-vouch nga sila ng mga grocery packages, ng mga school supplies, and syempre ng mga galon na dadalhin nga doon sa Pag-asa Island.
Lloyd at Denise. Alright, ang ating mojo na naglalayag, si Arles De Los Santos. Thank you, Arles.